kami sa ano ngayon. Kuya po ma'am, 2 hectares. Rice land, Jamelina, pipil, kawayan, tas 4 po na mangga. Ito po yung property. Ayan, dito po ako sa likod ngayon ma'am, sir. Tapos meron silang malit na irrigation dito na ginawa lang. 4 hectares po ang buo nito pero 2 hectares lang po ang bibenta. May mga kawayan, bayog, akasya. May farm siya. Ito yung hinukay niyo kuya. Hinukay po nila to. Pangpatubig pero wala man ng tubig na yun. Ano din magnapasatan? Sige kaya, pasukin natin. Dito po tayo sa likod. May mga fruit bearing trees din. Malaki na po yung mangga. Ba nagtibag mata na eh. Ay. Kaya na ano. Walang sariling deep well to kuya. Ito. Naggabor lang naggaboran. Baka nagkalyam mo tata. Kinari ba? Ayan. Ito yung pangalawang mangga, 3, tapos mga melina. Yan, isa, 2, 3, 4, 5. 5, ano? Pwedeng maglagay dito kubo. May kubo dyan. Kubo. Meron na rin gagamiting mga ano, mga kawayan, bayog. Pang gandang gawing ano to, alagaan ng hayop na kuya. Oo. Mga kambing, baka. Farm talaga ito. Farm, farm. Tapos may rice land pa. Ito po ay ano. At may mga Indian din. Ito yung kubo ni kuya. Ito yung mga suha. May suha. May Santol. santol po. Ay, dito yung pinakamagandang gumawa talaga ng kubo. Mayroong tamarin. Tapos mga melina. Ayan, melina po. Sirguelas. Marami din pala. Pag ganyan na siya, pag ganun. Pag ganyan. Sumbudsod nga nagkasjay. Okay. May dulo din mangga doon sa dulo, pero di na atin yan. Iba na yan kundi. So, kailangan lang po ng linis. Pero maganda to. Kapag ka nalinis nyo kuya. Maganda ka? Farming talaga to. Maganda sa farm. May mga natamnan na rin kamara. May mga tanim. Ano yan? Guyabano. Suha. Ayan, guyabano pa rin. Ayan, mangga. So, nakita ko mga kwan. Hindi lang 5 na mangga naman kuya. Ito ang mga melina. Mga melina po pag lumaki yan, pwedeng gamitin sa kubo, bahay. Kaniwala ng melina. Melina. Ilang melina to kuya? Hindi ko mabilang niya, marami yan. Ay, madami daw pong melina to. Ito yung daan niya. Lahat nakon na eh. Tubo-tubo daan. Nakuha na iba. Mm. Napuro na kilihan ito nakaraan. Ayan, medyo pababa po yan. Daanan po ng tubig yan. Ilang square meter yung natatamnan mo na palay kuya? Dali ko. Wala 1 hektarya na yan dahil nung sinukat yan. May 1 hektarya mahigit yan. Ang natatamnan palay. Ayun, ang ganda oh. Ano dyan, plot dyan, makikita natin mamaya. Dito yung pinaka-burol niya, pinakamataas. Ito yung napakagandang gawin pala na ano, kasi kuryente, ang lapit din lang po. Oh. Kuryente na. Kuryente. Ito yung binibintang 3 hectares. Yata ito. Hindi magkasundo. Mamaya, sabihin ko po mayroong 2 hektarya. 5. Ganyan o. 5 pa rin. 5. Ito diretso. Ay, pag ganon. Okay. Tapos pag ganon. Okay, ito po yung 2 hektarya ni kuya. Pero punta tayo sa pinaka-plot sa baba. Ayan guys. Ito talaga pa yung pagpagdaan ni kuya kanyamin eh. Nakabutas lang. Okay, ganyan po talaga ang ahente. Ayan, ito pinaka-plot na part. Ayan po, ganyan. Doon po tayo galing ang mga fruit bearing trees doon. Tapos yan yung property. Melina hanggang doon po. So yung
Yung 4 hectares po na sinasabi ni Kuya, nakadikit po sa kalsada. So itong nasa loob ang benta, 2 hektarya. Pero yung right of way, pwede naman silang magbigay ng right of way basta tutulong mag-improve ng right of way. Kasi yung daanan nila doon ay ibang may-ari pa, Kuya. So pwedeng makidaan muna pero gagawa sila ng sariling daan pagka nabili ito. Pero pwede naman daw yung offer ni Kuya, bibili doon dito, papakita ko sa inyo. Pag nagustuhan nyo, sa daw mag-usap. Saka makikipag-usap. Ito may tanim na sitaw bataw. Tapos Palaya. ang palaya. So yun ang tanim ni Kuya ngayon. Tapos may mga kalabasa doon. Tingnan po natin doon sa kanilang part na yung sinasabi ni Kuya na doon ng end ng 2 hectares. 2 hectares. Kasama po natin ngayon yung bayaw, manugang, Kuya? Manugang nila. Siya po ang bebenta. So almost 1 hectare po natitamnan ng palay, gulay, ganyan. So kompleto na rin po ito, fruit bearing, tamnan ng tas farm, pwede po. Okay nga po itong farming na to dahil papasok ka, hindi masyadong mga bahayan. Pag gustong magmanok, ganyan. Pwede din gawin itong lagaan ng paitlugin na manok. Hanggang dito, Kuya. Ito na po yung property. Pero yan kasama nila yung 4 hectares. So dyan ng kalsada. Ito yung sinasabi mo, Kuya, na pwedeng bilhin, no? Kung magustuhan man, makipag-negotiate. Tama? Ito maluwang to. Dinadaanan po ng yan. Medyo masukal lang po ngayon. Yan, dinadaanan po ng kuliglig. Pero pag nalinis yan, pasok ang 4 wheels po natin dyan, ma'am sir. Ito na yung property nila. Ito yung mohon. Yan. Pag ganun po dyan, pwede dito kumuha, mag-improve ng kalsada papunta sa labas. Property po nila yan. Yan. 2.2 hectares ang property nila. Kaya, kano presyo? 2.5 2.5. Harap ka muna. 2.5 M. Sagot nyo ang ang subdivide approval capital gain tax. Ayun, narinig nyo po. Siya po yung ating tagapagsalita ni Nanay. Walang si nanay, si tatay. Ay, wala na si Nanay? Yung bilang lalaki din lang doon. Ayun. So, yun, kabuuan po ng area, 2 hectares, may milina, mangga, kawayan, at may mga tatamnan po ng gulay, palay, at siyempre magandang gawing farming talaga. Kaya yan na po yung oriente, no? Lapit po. Tapos dyan na rin yung bahay nila, Kuya. So, pwede kayong bawal mag-direct. Ayan. Ito na po yung kalsada. Gato lang. Exercise. Ayan. Ayan, ang lapit pala ng kuryente. Tinuturo ko doon. Dito pala yung kuryente. Ayun po yung bahay. Ito yung bahay dito. So, yan. Ang lapit lang pala. Lupa pa nila ito. Na, Kuya? Lupa nyo to. Hanggang doon. Hanggang doon. Ayan po yung kuryente. Tubig, Kuya, deep well. Hindi kuryente dyan. Ito, pwede tayong kumuha dito ng daan. Kasi malapit yan. Lupa nila to. Ayan, lapit po. Ayan, sana, tawagan nyo ako. Magustuhan nyo po ito. Lapit lang po. Siyempre, tinitignan namin mamaya, 5 hectares. Tabi niya, kung gusto nyo din, 5 hectares, buo. Doon na sila. Oo, buo. 5 hectares, tapos 2 hectares, so 7. Pero pwedeng 2 hectares lang. Ito, yung daanan. Yan, thank you po. Tawagan nyo na lang po ako. Yan, God bless po sa ating lahat.